This is not about per se, Tatay Digong. This is about the action of our government. Kita nimo ihatag ang isa ka tao padulong sa isa ka foreign land. What ay salig sa to ang Philippine sovereignty? So that answers the question about us being a panatiko. Yes. Because we are not fanatics. Yes. At ang nakita ang kaayos nga iyang gibuhat. Kanina lang si Marcos Jr. O, maay mo storya, nindot, everything. Maski walay sulod, hindi quorum kayo, walay putang ina sa iyang istorya. Pero sa iyang ginapanghimo. Unsa man yung gusto? Ginabudo lang tao, what do you want? Ah. Ang katong maayo kay may istorya pero way agi o ang makapamalikas pero dako kayo agi, which one? May ngadlaw mga igalaw, welcome to Trip ni Manoy's Table Talks. It's been a while nga nagbuhat yung nani nga klase nga vlog. I think it's 2021 since I started doing this and now it's coming back to life. But this time, it's on a different level because we are going politics and beyond. And right now, kauban nato ang ako ang partner for this segment, Attorney Moki Remitio. So, mayong buntag kaubang idol, Manoy. O may buntag sa to ang mga tigpaminaw, no? Dire sa trip ni Manoy. Yes. And congrats sa idol kay gibalik ni mo ning trip ni Manoy. And sa karon mga panahon na, kinahanglan yun yung mga vlogs karon lalo na sa imong giingon na politics, no? Politics in a sense. Kung moingon tag politics, ato ang definition na management of the people. Dili tong politika na ato ang nasa una-una. So, na ako dire karon giimbita ko ni Idol Manoy as the lead facilitator, enabler sa ato ang movement dire sa Central Mindanao, no? Particularly sa Kidapawan City, ang ato ang movement na Central Mindanao for Philippine sovereignty and the rule of law with the slogan, Tatay Digong, we will bring you home. That actually is the very reason why nibalik po ko vlogging o talk show sama ini attorney. Kay usa na magud katuig no nga nakakulong si PRRD dito sa The Hague. And on the 28th of March will be again his birthday. We celebrated it last year na dunay kasubo because nakulong man siya. This is also to inform you guys about the upcoming events nga mo ang pagamugnaon. But before that, attorney, gusto na ko pag-istoryahan ng ubang mga butang ba aron ma-enlighten ang ato ang mga tigpaminaw at ang mga viewers regarding sa mga panghitabo sa ato ang nasod karon. Every time I post videos on my Facebook fan page, there are people telling me nga mga panatiko daw punuta. What can you say about that? This is not about per se, Tatay Digong. This is about our Philippine sovereignty and the rule of law. If there is no more rule of law sa ato ang nasod, then everything will gone awry. Magkakaroon ng civil unrest. Wala na yung mutuo. Nawala na yung mutuo sa ato ang gobyerno. And that's why ato yun yung paningkamutan na ato na siyang ipagawas. Karon katong imuhang giingon idol kaning Panatiko. sa panatiko. Kaning panatiko. Ako, sa tinuod lang. Kung wala nila gikidnap si Tatay Digong, dati kong politiko, bahala na mo dinaon sa inyong himuon. Kaya pare-pareho lang man mo tanan. Correct. Pero gilabtan pa ninyo sa Tatay Digong na maulay presidente na makita nato ang iyang tapang at malasakit. Gihatag yun niya sa katawhan sa Pilipinas. Para gimurag niya ang energy niya ba? Ang energy niya. Ang tibok energy niya sa pagpanarbahon niya isip presidente mo ganitong pagnaog niya wala na. Yes, oo. Wala Nagbuya na siya. Bahala na magkalakaw tarong. Diba? Bahala na yung himuon din na. Kaya nga ako is humana ta. So, pare-pareho lang na. Mga political lang na. Pero, that is a manifest violation of the rule of law katong ilahang pagkidnap kay Tatay Digong. This is not about per se, Tatay Digong. This is about the action of our government. Kita nimo ihatag ang isa ka tao padulong sa isa ka foreign land, sa foreigners. Ibig sabihin, na tao, watay salig sa to ang Philippine sovereignty, na we are independent. O sa may labot ana sa ubang mga ICC na dire sa panghitabo sa to. Yeah. Are our courts not functioning?
Our government not functioning? Yes. Actually, dili si Tatay Digong, akong ginatanaw, Idol Manoy. Mm. Ang akong ginatanaw, iyahang gihimo sa Davao City. Correct. So that answers the question about us being a panatiko. Yes. Because we are not fanatics. Yes. Ato ang nakita ang kaayos nga iyang gibuhat. Yeah. Not just in Davao City, but in the entire country. Sa una, kay taga Kitapawan City man ta, nakita nato. Nakita Kay na, doon yeah. kayo, Davao. Kita gani ang ato mga kwan sa SPMC nato ginapadala. Oh, yes. So kompleto dito tanan. So ibig sabihin, and they're willing, and makita nato sa kadaghan nato mga testimonies sa mga laing tao dire, makita yun nato kung kinsa si Tatay Digong. He lived for the love of country Correct. and people. Gi-offer na niya iyang lawas no para sa to. Tapos mao pa na himuon sa administrasyon karon. Mauna sa tinuod lang mauna nakasakit sa amo ang mga dughan. It's the least that we could do para sa kay Tatay Digong. Una-unaan ninyo na siya sa The Hague. Tanan gihimo niya para sa tua. Tapos mao pa na ang gibalo sa to ang gobyerno sa iya ha. Sa tua. This is the least that we could do. Yes, para kita ba nga, kita nga mga tao nga kabalumutan og utang kabubuton, this is the least that we can do. But there are these people nga gipanganak gyud nga traidor. And Yeah. that's in the person of Marcos Jr. Despite everything that the Dutertes did to their family, in fact, gipabalik pa sila sa Malacanang ug mao kana ang ilang gibalos. He really is the picture ba of a real traitor bitaw, a Pero- reincarnation of Judas Iscariot, but far more, you know? Pero yes, pero sa kuha man gud, I don't delve or I don't focus on that. Yeah. Because iyahan na, iyahan ng lula. Yeah. In fact, ang sa kuha gani, tung una is ato nang gipahawa gani tung una si Marcos Sr. No? I was also there. Yeah. No? So, nagkakaroon ng deja vu ba? Sa Sa deja dati, vu. no? Kay, ang tunguna nami sa at kasagsagan yun nami sa kabalo ba mo unsay akong nasa una-una kung mabombahan me unta dili malimtan ang pangalan ni Moki Remigio na isa sa mga nangamatay sa kadaghan ba naman tao mga matay Yeah. nakakadito puno kay tao we fight because we always deserve the government we have. Yes. No, we always deserve. But that happened sa dugay pa nga panahon, like dugay nga nagantos ang mga tao Yes. ng panahon na until such time nga nakarealize sila dili na gini maayo ang panghitabo karon. And that is why personally, nagaliho ko, it's not for myself, it's for the generation to come. Kay kung makalusot ni ang mga pagtamas-tamas nila sa katungod, sa katawhan, sa tuang nasod, sa ordinary Filipino people's right, constitutional right, the basic right, the rule of law, Yes. our Philippine sovereign, then moabot ang time makalagpasan sa gobyerno sa Marcos administration, sigurado ko 10 to 20 years na punta maglisod. Ingani mo kuning mahitabo no para ato matanaw. Matingala ka ngano ang Marcos government karon crisis na kayo sa fuel. Murag wala sila ginahimo. Lagi. Makita mo. And they would even say nga okay lang yan, normal. No crisis. No crisis. That is what you call budol-budol pattern. Beggars are no choosers. Gusto gyud nila ilugmok ang mga ordinary Filipino people sa baba kay para wala na magkanya-kanya na sila ang ilang unahon ang kanya-kanya ng pamilya, panganya kinabuhi. Kung asa sila makakuha og pondo, kung asa sila tagag-ayuda, everything kaysa sobra nila ka pobre is wala na sila mahimo, kapit na sila sa pagkalim. Mauna ilang gustong ipaabot sa tua. Ang problem lang nila, actually, wala nila nakita ang isa ka critical factual element na experiencehan na to. Yes. Ang liderato ni Tatay Digong. Correct. So, in short, no, kung tung una, wala si Tatay Digong, kung ingani, marabag, kapoy na, sige na lang. Okay. Antod, wala na takabalo, wala na iga protesta, wala na iga object sa ilang ginahimo. Pero karon
is di na nila mahimo na palugmukon ta kay nga naman na-experiencehan nato Ang maayong panggobyerno. ang maayong Oo. panggobyerno So, ni Tatay Digong. ma-differentiate sa mga tao which one is better. Musugot pa ba ang mga katawhan? Magkalisod sila na No. natestingan naman nila ang kay Tatay Digong. So in short, ilahag yun ang proteksyonan. Correct. Para sa tuwa, is protection nga na to. Dili na para sa tuwa, para na sa tuwa mga anak o anak sa tuwa mga anak. Paano ilahang pamaagi? I call it the whole of nation corruption approach. The whole of nation. I-corrupt nimo dili lang ang tao, pati ang mga institutions of government. And that's somehow ba, little by little is happening right Yes. now. To be frank, Ah. kamo, di lang ko mo ingon. Kaya let the people decide. Comelec, parehas bang Comelec? Pilde si Abante. This is actually a classical example kani kay Yes. Abante. They are using the semblance of authority Yes. to weaponize such authority. Yeah. Sa Abante, pilde. Pero, giproclaim siya sa Comelec. Karon pangutana, do the Comelec have the authority to proclaim winners? Ay, naa. So karon reklamo ka. Maingon lang Comelec. Ay okay, You can reklamo file. ka adto lang sa korte. Kay kung unsay decision sa korte, amo gyud ang Sundon. sundon. Oh. Pero, Oh, tapos na. human ang term bago Yes. pa naka-decide ang korte. Para na lang sa pagkidnap nila kay Tatay Digong. Correct. That is manifest kidnapping. Why? Very basic sa ato ang constitutional Bill of Rights. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall anyone be denied the equal protection of the law. So, unsa to ilang gihimo? Basic na. Kung nakakay gidakop, imo na siyang ipresenta sa korte. Korte. Even the Rome Statute of the ICC nakabutang. Pero unsa may ingon sa DOJ? That the Department of Justice is a competent judicial authority. Ha? Sa mo ang mga abogado, hastang baka ka na. Pero, pila lang ang abogado? Wa gani kaabot og 500,000. Yeah. Pila ang population sa tibuok Pilipinas? Like Is 100 million. So in short, dili to para sa abogado, para to pangbudol-budol sa mga tao. Lies. Kung unsa si Auntie Claire sa inyong pananaw, mao na tanan ang ginahimo sa tanang mga institution sa gobyerno. It's spreading lies. And that's the very reason why ikaw gid akong gusto ma-partner sa kaning nga programa nako for the people to understand ba. Kasi ako I cannot explain well to them kung unsa ang pamaagi, rule of law and everything. That's why here it is with us, Attorney Moki, to explain everything. They're weaponizing authority. Pero karon, I don't want to cast aspersion sa ato ang ombudsman. Yes. Pero trabaho ba sa ombudsman? Trabaho ba ni Boyeng Rimulya na magdepensa sa mga akusahan sa 18 ex-soldiers, former soldiers? Ang trabaho sa ombudsman is tanawon ang mga affidavits because they are affidavits. Yes. Kung kinsa to, because na ang ombudsman para sa gobyerno, sa katong mga tiwali sa gobyerno. Yes. So katong affidavits sa ato ang 18 former soldiers is tanawon niya kinsa ba tong mga na-involved sa mali-maletang Limalita nga kwarta nga Kwarta. pang-distribute. napay picture, everything, kompleto pa, pati ICC na dito. So, ibig sabihin is, i-verify nimo. Dito na siya sa pag-abot nimo sa kaso. You are the prosecutor of the government para i-prosecuto. Mao to imong ebidensya. Karon ay mong himuon ang i-verify nimo ang ilahang asaman mo nagtrabaho, kanasaman mo, namoy mga kaso, pati ang notaryo, imuhang, na ganing, klaro. Kaya nga naman, wala may pakialam si ombudsman sa mga kanin. Hindi mo na sila gobyerno. Dito siya sa giakusahan sa mga 18 former soldiers. Kato dapat ang ilang paimbestigahan. Sila man ang gi-accused. Yes. And these people are just spitting out the problem that had occurred during that time nga naay mga maleta nga na-distribute. Dapat ilang imbestigahan how true it is. Yes. Dili kay lang i-question ang kredibilidad ani mga ex-marines nga nag-expose
sa ingon ana nga panghitabo. Yes. Mm. Sa mo ang mga abogado, Yes. kung isa duha katao na namakak, medyo pwede siya, kay nga naman, siya lamang po mag-corroborate sa iyang istorya. Pero 18, uniform ang istorya, everything, mahalata yun kung gapamakak ka. Kanina lang ang example. Unsa ingon ni Trililing, Trililing Ni Trillanes. ni Trillanes na wala yun daw siya nakipagkita sa ICC. No, negative. Unsa ingon ni Remulla, nakipagkita mi sa ICC kay para proteksyonan tong mga akusado karon namakak sa duha. Sa duha. Which one really is the... Whatever, maski kinsa pa'y namakak sa ila, pero naay namakak sa duha. Oh. Kaya wa man nagtugma ang ilang istorya. Yes. Compared to the 18 ex-Marines, pare-parehas ang tanang statement. Yes. And that is something yun nga dapat imbestigahan. That's what I'm trying, what I would want to ask sa imo ha. What is it that the ombudsman is trying to imply sa ilahang action nga ginabuhat towards ining bang gipang expose og kaning mga ex-Marines? Ang ginahimo sa ombudsman, pero this will be a conclusion. Makita nimo, it's a whole of nation corruption approach. Sistematiko na. Set up na tanan. Even pa Anticlair, mo na siya gibutang dito para mukaraw. Para ang storya, maski wala dito, wala doon, pero tuloy-tuloy lang yapon sa ilang mahimo. Yeah. So, ang mga tao maging exasperated na. Ang may tabuan is down na yun ang credibility sa ato ang gobyerno. Tibuok naman, mo na ang reason nila nga nung ibutang si Boyeng Remulla sa ombudsman. Because siya ang protector sa mga administration karon. Muna siya ang gibutang. Does that happen atong panahon ni Marcos Senior Attorney? Because that time you were bata pa kaadto pero nasinati mo na. Pero at least katong kay Marcos Senior, martial law. Okay. So ibig sabihin, kaya niya himuon ang tanan. Because it's martial law. So na-set up niya. Diri sa tua, murabag silent martial law. Kaya gigamit nila, giweaponize nila ilang authority to the extent that they bend the law. Why? Maski mali pa ang ilang istorya, sila mangyapon ang mo enforce. Pareho sa COMELEC, maski pilde pa si Abante, kung i-proclaim na ako sa Abante, kinsa may makastud kaingonan na mali ko. It's only the court who would say na mali ko. So, kung ingnon sa korte mali ko, di sorry. Yes. Pero tapos na. Manahon ang term. Nakalingkod na si Abante. Kung na budol-budol pattern na. Actually, ang tawag ko na is a schematic flaw. No, I have been with the government dati. I'm a business development specialist. So, I usually make project study before. So, mura na siya isa ka template para pubrihon ang gobyerno, para pubrihon ang mga tao. Tapos dili sila mapile ang kaso kay kano man kinsa man mo file kung ikaw mismo ang gahimo. Di ba? Example na lang karon kay Marcos Jr. Okay. Ato na lang i-presume nagagamit siya. Ato na lang i-presume na nag-hair follicle test siya. There is already an issue sa iyang mental and physical health. Akong pangutana, kinsa mag-enforce ana na para siya itanggalon? Oo. Kinsa ma-enforce na dapat mabalaan ang iyang physical and mental health? Kinsa mo ingon na dapat ikaw magpa-hair follicle test ka kay ang mismong imuhang sister na nag-ingon na adik ka? So who will do it? Yan ang hawak nila. Because it will also be the government who will do it. Yeah. Karon ang gobyerno, puros na corrupted. Mao na siya ang problem. Why, attorney? What is the reason why dili sila motindog when in fact kabulon man sila nga mali? Kauban sila. And usually, Ani, is this, if you are corrupted, dili laman ingnon sa imuha na dapat mo na imong himon. Kwan lang sa imuha, ang imuha lang trabaho is ayaw lihok. So, ombudsman, ayaw lihok.
Para sa ginahimo ni Kwan. Sa Comelec, ayaw lihok. Sa Department of Justice, ayaw lihok. Pero may maleta ka. Oh, sweldoan lang ka din ha. Don't move. Don't. Oh, no. That's why. Be lazy. Wala siya. At the end of the day, ang kaluoyan na attorney. Yes. Because they're no longer working. Yes. And Diba? that is their scheme. If you are not working, is muhugno atong ekonomiya, muhugno. And sa tinuod lang, that is what they wanted sa in the inner development planning nila. No, I could really analyze na gusto nila mahugno gyud atong ekonomiya para daghan na kayo ang pobre. Kay para pag pobre ka na is maski karon gani. Let's take the case sa tuang present situation karon. Ngano man ang mga tao, di ba, gusto ayuda, AX, na ato man ang kwarta, pero it could still control the people kung kinsay butuhon, kung naay madawat. Nakabalo man sila. Why? Because awak, ang nasa una-una sa tao, pare-pareho laman tanan. Pare-pareho lang ng mga politiko din ha. Pareho pa. Kung siya maghatag sa tuwa, dito tayo mabuto. Oh, yes. Ano mo Yes. na tao. And pero that is not applicable kay Tatay Digong. Ayun, that's true. First, dili siya politiko. Karon. Tapos na siya. Pero mo ilang gihimo just to capture the people. So, kinahanglan, pag-move on na niya, until sa time na wala-wala na yun ang tao, na everybody will say na sabay na lang ta. Before, and another, kana na vicious cycle, it would take 15 to 20 years. Bago na po nimo mailisdan. Daghan nga henerasyon ang Pero suffer una, bago tamo abot sa point nga na realization that we have to do something para matanggal ni siya nga leader kay wa na gud ni siya ayog yun. Kung malagpasan nila karon ang mga mulo sa katawan. So that's why kita mga supporters, katawan not just supporters ni Tatay Digong. Because there are these people nga medyo kuan pa. Supporters sa rule of law. Supporter, yes, that's it. Supporters sa rule of law o katong nakakita sa mga ginapanghimo sa gobyerno nato karon. Oo. Which is something ba nga, you know, these pink people, yellow people, mga detractors ni tanan Marcos una tungod kay, di ba? Karon they are very silent with the corruption that's happening in our country right Because now. they're already corrupted. Sa tinuod lang, they are corrupted, but they have also their own agenda. So sasakay sila dire. Yes. Kay mas dali. Pero naklaro na noon sa mga tao, ang ilang purpose, ganong ginabatikos nila ang mga Marcos nung una, because they want to be in power. Yes. Not because ilang gusto mawala ang usa ka leader nga corrupt. Yes. Because they themselves are also corrupt people. Tung una, kay mabutang ko pa man yun na nag-appeal ko sa left man po ng akong dughan dati is I believe in them before. In fact, sa karon I still believe sa uban nilang mga leaders. Kaya lang naive. Yeah. To be frank, believe pa rin ako kay ibig sabihin si Lenny, no, our former vice president, is makita na ako is limpyo mo siguro na diri lang siya sa Naga City kay pag abot sa taas murag gamit lang siya. Huli na niya nalaman na ginagamit siya. Yeah. Pero dili na magod ka pag naa ka naman gud di na sa linya. That's why ako tong una di ko magpalinya. Pag nanag ka sa linya, maglisod na ka og hawas. Oo, kasi nakatatak ka na. Naingnan ka na og pinklawan, o dilawan, mangyelo. So, as far as I'm concerned, is isa lang ako ngano na ako kay Tatay Digong because nakita na ako ang iyang gihimo kayuhan sa mga kwan. And you could interview mga OFWs. Kay 95% sa OFWs, no? And second is this, para bago ko makalimot. And mo ni ako ang ginapanghawakan actually. It's only kay Tatay Digong na na-unite ang katawhan sa Pilipinas. Why? Because paghawa, when Tatay Digong left office,
more than 80% ang iyang approval and trust Yes. rating. Mm-mm. So, ibig sabihin, majority, no, sa mga tao, nagsalig kay Tatay Digong. Wala na siya, wala na siya sa posisyon, ha? Position. Mm-mm. Wala na siya, pahawa na siya sa posisyon paghimo ato. Ibig sabihin, ang mga tao is saludo sa iyaha. Ang problem naman ko ni sa mga bago is they really do everything para to gain power. Yes. Ano? So, muna And siya to nga retain. ilang ginapagawas nga, murag ilang gina-disregard ba ang tanang mga gibuhat ni Tatay Digong kaniadto, murag nagabuhat pa sila og stories to be able for the people to forget ang mga nabuhat ni Digong at Yes. itong panahon ng And presidente. to pa siya. destroy his legacy. That's it. Yes. Kay taas kaayo ang legacy ni Tatay Digong. Remember, 80%, more than 80% na nga. Gani, Mao to ilang gustong gubod. Mm-mm. Kaya lang, kung saan ni mo pagguba, kung sila mismo, guba ang ilahang Ilang kredibilidad. ilahang pagkatao. kredibilidad. Klaro man good. People are seeing what this administration is doing right now. Kana palang flood control project ng mga ghost. Klaro na kayo na. Tataw, crystal clear. Sila pa nag-istorya. Unsa pa si Marcos, ingon, siya pa daw yung whistleblower. Whistleblower ka sa imong gobyerno. O gani, buang-buang. He was saying, at the end of the year 2025, may makukulong na. Asa ang mga nakulong? He has all the power. He is the president eh. Pero kung tanaw nimo ang ilang ginahimo since 2022, makita nimo budol-budol. Budol-budol kita eh. Ang budol-budol budol-budol pattern. Kana kumbaga pa ang ICC, dili yun mi mo recognize ICC, wala nang ICC. Tapos? Dili man kwan. Tapos dito, nakipagkita sila sa ICC. ICC. Kay ginaproteksyonan. Pero kay Trililing, ang importante siya na makasuhan si Duterte. Grabe mo niya yung frustration, God. All because of the Duterte na wadaan gid siya og amor sa mga tao. That's the truth. Muna siya ang reality. Muna nga, he would do whatever it takes nga ma-pin down yun ang mga Duterte. Di, sa ko I don't care. I'm indifferent sa kay Trililing. He's no longer relevant. Very much. Oo. He is no longer relevant. Gahimo lang siya ingana kay parang nagiging relevant Siya. Oo. Oo. Mo istorya pa siya, I am not running. Kinsa ba na gusto sa imo dagan ka? Sa dagan mo og senator usab kadawg og mayor. Di Diba? gani kadawg og mayor. Mo gani, he wanted to be relevant. Yeah. Just like kay Kwan, ako believe ko kay katong isa ka unsa na kay Lovely. Lovely Granada. Oh, Lovely. Nga naman. Nga believe ko siya, nga naman, nisikat siya. Pero nisakay siya kay Inday Sara, kay BP Sara. Nisakay siya dito kay Oh, Sara. klaro man. Ganag kung baga pa, Kuano siya, saludo ko. Kuano Ganag siya, ibig sabihin, kung dito siya, wala, I have nothing against sa iya, ha? She's doing that. Ako nakita si attorney. She's doing that for clout, gid ba? Yes. Para musikat lang gid siya. Yes. Somebody who go against VP Sara. O kalabanon na ko ni kahibaw kung nga daghan og mo Mo pansin. Mo pansin. Magiging relevant ka ngayon. Yes. Yeah. So, kaya, believe ako. Believe ko sa iya, ha? May bright pod. Right, Right, oo. good. Okay. Na, nasa sa form, katong sa iyang substance, di na tumustorya sa substance. Ang importante lang, nisikat yun siya, 10 times siguro. Mo yun. Di, kinsa man siya. Who is she in the first place? Oo, gani. Oo, mo gani na. Kung anak ko nga, maayo magunaonan ibog, ikaw maglagot kaniya pasagdiin na lang, ay nalang sa pansin. Dili, mas main na naglagot ka, siyempre, ibig sabihin, ma-engage ka niya. Gani. Remember, sa dula sa marketing, ang pinaka pangit na action, dili katong imo siyang ibas or imo siyang negative, no? Indifference. What's that? Sige daw. When you say Explain. indifference, istorya ka na. Oh, wala ko'y pake. Oo, gani. Kana, diretso ka na. So, dili ka gyapon mo sikat. Oo, yeah. Kaya ano, walay ka pansin sa iyo. Pero kung pansinan mo siya, kaya lang, mapansin nyo siya, kaya yung giigo, si BP Sara. O, so, ang uban, di yung kantos. Tawag na, Juan, infamous. Nisikat siya, not in a good way, but in a bad way. No, to be frank, sa
imuhang pananaw In a bad way. in bad way. Pero sa ilahang pananaw, good way. Good way. Siya, dili man po, dati man po siyang anti-Duterte. Duterte. Oo. Sa tinuod lang, neutral kayo ko din ha, sa tawag With their saying, Juan, Sara doesn't make sense at all. Tapos Sara is a lawyer and siya wala. Mugan eh. Wala achievement. What Ang can you... problem, ana, mura maguna siya na namitik ka og isda. Oo. So, ang iya ha, gibitik niya ang mga tao, lalo pa itong mga DDS gyud, no, ng mga DDS fans na nagbitik ka na. Pag bitik ka na, adto dayon ang mga isda. Oo, mga Duterte supporters, nidumog yun. Anyway, taas na kitong conversation natin niya. Ito na siguro silang input yun for now because we'll be having more of this. Pero dili na to kalimtan na Idol Manoy na karong March 28 is mukasa ang Central Mindanao for Philippine Sovereignty and the Rule of Law Movement og usak ka birthday rally para kay Tatay Digong. This is the least that we could do in honor and as a tribute sa legacy na gihimo ni Tatay Digong para sa katawhan o para sa atoang nasod. Ikaduha is kaning atoang tie green ribbon is simbolo ni sa atoang gugma para maski dinhi man lang no mapakita nato sa kay Tatay Digong no ang simbolo sa atoang dili lang sa iya personally paggugma nato sa iya, pero ang ato ang gugma sa iyang gihimo para nato o para sa nasod Pilipinas. O para sa nasod. Dili personal ba? Dili siya personal. Oo. When you say fanatic, no, I'm not a fanatic. Oh. What I love about him because of what he did Yes. to our country. It's not what he is saying. Yeah, it's not about what he's saying because I don't really like what he says. But because of what he did, Yes, it's just all about that attorney. More magyud na. Unsa imo papiliw na lang nato sila. Gusto ninyo kanang guwapo kay istorya pero kay Hontivirus. Guwapo kay istorya. Pero sa mo kanina lang si Marcos Jr. May istorya, nindot everything. Maski walay sulod, pero dili kuan kay sa decorum kayo, walay putang ina sa iyang istorya kanang kuan na. Pero unsa iyang ginapanghimo? Unsa man inyong gusto? Ginabudol ang tao. What do you want? Ang katong maayo kay may istorya pero way agi o ang nalagi makapamalikas pero dako kayo agi. Which one? Diba? Kay tinuod siya. Tinuod yun. Tinuod nga tao. Dili fake ba? Dili fake. Dili fake ba? Kinsa ba sa tuwang mga ordinary people, di ba makapamalikas man ta kung kita-kita lang? Yes. Oo, maski wala basta usahay sa tuwa makapamalikas ta. Walay mga bata pud nasa. Okay, kinala no. Ang uban gani din ha. Bisag na yung mga bata, mamalikas. Pero pag nasa gawas, patikatik ng mga parang wala gisala. Diba? Very fake. Very fake. And that's the kind of person, the kind of president that we are having right now. Very fake. Diba? Gibudol naman tang tanan. Everything that he is doing in our country right now, mingon siya nga, I won't cooperate with the ICC. At the end of the day, iyan yung gisugtan nga mapadala si Digong dito sa dahig. Hindi lang gisugtan. It is their plan. Mo gani. Iyang gi-orchestrate gid ay. Iyang gi-orchestrate. Then third ay sa kuha is kaning ato ang signature campaign. Yes. Akong usabon kani ato ang signature campaign kutob ni sa March 28. Kani siya petition ni nato. We are one of the petitioners kumupirma ta dere and unta makaabot ni siya million signatures para i-petition ang Supreme Court na magdesisyon na para i-declare na kidnapping yun itong gihimo nila kay Tatay Digong o unsa pod ang ilahang dapat himuon. Makita ko manggod ang dula sa Supreme Court na murabagmot in academic na kay naadto naman. Kay nga naman ang ilahan dire maski mo declare pa man sila wala na may mahimo ang gobyerno kay naa naman dito, but they could compel. They could compel the Marcos administration na mag-request na ipakuha dito. Mao na siya isa ka pamaagi na mapadali ang pag-release o pagbalik ni Tatay Digong. Napagyo isa ka pamaagi. Sama. Para mapadali ang pag-release Tatay Digong. Unsa man imong sa tanaw? Ang pinakadali nga pamaagi nga para mabalik si Tatay Digong diri
tanggalon si BBM as president. Yes. Mo gina siya. Tanggalon. If the people would really want PRRD to come back home, we have to remove that president in his office right now. And there are many constitutional reason. Yes. Ikaw, sa imong tanaw ba kaya ang iyang sister, si a current senator at that, ga pamakak na mo istorya, adik iyang igsuon? Wala buang nga igsuon mo ingon oy nga. Mo fabricate og istorya nga adik akong ako ang igsuon na president nga presidente. Wala itarong nga igsuon ay bisan gani tinuod nga nag-adik-adik na maglisod ka pa og big deal. Mag-cover man gani. Coveran pa nimo na pero manggod nakita man niya that there's this big problem that the country is facing. Mo na siya murag siya affected kayo siya. And she couldn't take it any longer, then I have to do this. Actually, even if ang pangalan sa mong pamilya ang at stake din, and that, I have to do this. That will be the saving grace. Ay graceful it's it. Why? Why? Kintahay. Nisugot yun ato si BBM, si Marcos Jr. Nakuan siya, di na siya magpa-hair follicle. Diretso na siya sa US para magparehab. O karon pagparehab niya, balik by operation of law, wala siya nang ingon na mupuli saya si VP Sara. But by operation of law, it's the Vice President who will have to take over the reins of government na to. Karon, abot na ang mga kaso-kaso. Karon, iingno nila na ang utak si Marcos Jr. Paano maging utak si Marcos Jr. na nagparehab gani? Yes, no? So somebody might be doing something. Moto ang gihimo ni Senator Amy to save her brother. Yes. Pero nanggahi man kaya ang nakapaikot sa iya dili gusto kay nga naman patay man yun sila. Kaya remember even Toby Chanco, Congressman Toby Chanco ay Marcos loyalist, ay Marcos supporter na nag-ingon 1,000,000% di yun ninyo maariglo si BP Sara. So they are really very afraid for Sara to become a president because if she becomes, wa na gyud sila paingnan kung di presuhan. Gitagaan pa gani sila clone ni BP Sara. Dili pa ko amo habol sa inyo ha. Ang akong vice president na lang ang habol kay mag-focus lang ko dire. Pero marami ang magbabayad sa may kasalanan. Correct. Yun. What she said, dili sa mo tanom og kalagot. Personal. Personal. Dili sa mo tanom og kalagot personal. Ang iya, dili po niya pasagdan nga dili manubag ang kadtong naay mga sala. Naay mga sala sa atong nasod. Dili sa iya. Dili sa iya personal. Make that clear. Those who are accountable, mutubag yun sila. And let the rule of law. Kay kung wala kay sila, di wala. Pero ngano ingana sila kadlok. Kabalo sila. So anyway, this is just the first time nga gibuhat ng attorney. Medyo taas na nga to ang convo. So I guess we have to end this up. However, ato ang balikon ang ato ang paghimuon nga rally on the 28th of March. Unsa nga dawan attorney? Sabado. Magkita ta at bang sa Mega Market? There is sa crossing sa Abad Santos National Highway in front sa Dakara. Dakara Dental Clinic. And amo ang i-encourage mo na tie ay green ribbon sa inyong sakyanan, sa inyong in front sa inyong balay, sa inyong maski sa inyong mga farms, sa opisina, everywhere. Kaya atong lokopon, no? Ang ato ang community, ato ang environment o green ribbon. Yes. As a symbol of support and love to our former president who is still in The Hague right na now. magbe-birthday ngayong 28. Yes. So on that note, thank you so much Attorney Moki Remitio. Dagang salamat mga higala for watching our vlog for today's video. This has been Idol Manoy and this is Trip ni Manoy's Table Talk.